Ang pananampalataya at ang ebanghelyo ay mahalagang tanggapin na malaya at may pagmamahal, hindi sa pilitan dahil sa puwersa o sa pananakot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reception. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, sa araw na ito kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang salita ng Diyos at ang pananampalataya ay napakahalagang tanggapin natin ng malaya, bukal sa kalooban at may pagmamahal. Sabi nga nila, ang Pilipinas daw, we were Christianized, but we were not evangelized. Ito yung maraming sinasabi o nagsasabi na ang Pilipinas, bakit ang mga Kristiyano, ang mga Pilipino, sasabihin Kristiyano, pero yung kanyang pamumuhay ay taliwas sa pagiging Kristiyano. At ito yung nakikita natin. Yes, we were Christianized, but we were not evangelized. Kasi iba yung Christianization, iba yung evangelization. Kapag bininyagan ka, Kristiyano ka na. But the question is, naintindihan mo ba ang pananampalataya? Malinaw ba sa iyo ang laman ng pananampalataya? And this is the task of evangelization. Minsan nga pinagtatalunan, ano ba dapat ang mauna? Christianization or evangelization? O dapat evangelization ba muna bago yung Christianization? I think napakahalaga naman parehas. Evangelization will lead us to Christianization. Kapag nakarinig tayo ng ebanghelyo, dadalhin tayo sa binyag para maging Kristiyano. At yung pagiging Kristiyano, minsan nauuna yung binyag, katulad ng mga bata, baby pa lang, binibinyagan na, and then susundan ng evangelization. Kinakailangan na maipaliwanag sa isang bata ang pananampalataya at marinig niya ang ebanghelyo. Kaya nga yung tuloy-tuloy na pag-alam, tuloy-tuloy na pagkilala kay Jesus, pag-alam sa pananampalataya ay pananagutan ng simbahan, pananagutan ng pamilya, pananagutan ng mga magulang, ng mga ninong at ninang. Kaya nga sana, sa mga Katoliko, hindi lang kayo basta pabinyag ng pabinyag. Hindi lang kayo basta kuha ng ninong at ninang. And make it sure na yung kukunin yung ninong at ninang ay talagang Katoliko. And not only that, nagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Ang mga magulang dapat mayroong strict na selection ng pagiging ninong at ninang. Hindi lang yung pinakamapera, hindi lang yung pinakamayaman, hindi lang yung pinakasikat. Hindi yun ang tungkulin ng ninong at ninang na magbigay lang ng regalo o magbigay ng panghanda. No. Because the very task of the godparents
ay gabayan ang inyong anak, tulungan kayo sa faith formation ng inyong mga anak. Kaya sana naman magkaroon kayo ng screening, ng pagpili ng mga ninong at ninang, lalo na sa binyag at sa kumpil. At mga kapatid, dito sinasabi, wag daw itapon yung kayamanan sa mga baboy, o sa mga aso. Sayang naman, kasi hindi naman nila ma-appreciate yan. Ibig sabihin, wag sayangin yung pananampalataya. Wag sayangin yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yung ating pananampalataya, ay dapat tinatanggap ng buong puso. Dapat tinatanggap ng malaya. Dapat tinatanggap ng may pagmamahal. Siguro tanong niya, Father, paano kung baby pa bininyagan? O paano pa ba siya makakasagot sa tanong? Paano pa ba niya malayang matatanggap yung pananampalataya? Always remember that faith is a gift. Salvation is a gift. Ibig sabihin, regalo yon. At ang Diyos nagre-regalo sa atin. Kaya nga, yung mga magulang, ito'y inireregalo sa kanyang anak because the parents know kung gaano kahalaga yung sakramento ng binyag. Na ang daladala ng sakramento ng binyag ay kaligtasan. Hindi lang maging miyembro ng simbahan, kundi ang daladala nito ay kaligtasan at biyaya galing sa Diyos. So it's a gift. Bilang mga magulang, kahit hindi naunawaan ng bata, ireregalo ito. Pero nandoon yung responsibilidad. Kaya nga may mga ninong at ninang at kasama ng mga magulang, habang ang bata'y lumalaki, they have to explain that gift. Para saan yung regalong yun? Ano yung kahalagahan ng regalong yun sa buhay natin? Yung regalo ng pananampalataya para unti-unti, habang lumalaki ang isang tao, ay maunawaan niya at matanggap niya personally yung pananampalataya. And that is why tayo ngayon, ikaw ngayon na matanda na adult na o nakakaunawa na, the question is, tinanggap mo na ba talaga ang pananampalataya? Tinanggap mo na ba talaga ang Ebanghelyo? As a matured person, sana mag-mature din tayo as Christians. Mag-mature din tayo as Catholics. Hindi nakakatuwa yung sasabihin, ako basta Katoliko, sagrado. Katoliko, sarado. Mga kapatid, hindi ho yun sapat. Masarap lang sa pandinig, pero mas maganda kung alam mo, malinaw sa'yo ang laman ng pananampalataya mo. At malaya mo itong tinatanggap, malaya mo itong niyayakap. Kasi makikita po yan sa kalidad ng iyong pamumuhay. Kung talagang malinaw sa'yo, kung talagang isinasabuhay mo, at kung talagang alam mo ang ating pananampalataya, makikita po yan sa kalidad ng buhay. Mga kapatid, sana ito ho yung ating pagsikapan, Sana wag masayang yung regalo ng Diyos. The pearl of great price. Sana wag masayang yung ating pananampalataya. Kasi ito yung yaman natin, ito yung tanging kayamanan natin. At sana ho, itong regalong ito, mapahalagahan natin, maangkin natin, magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. At maisabuhay natin. At hindi lang yun, maibahagi natin ang regalong ito, ang pananampalatayang ito sa ating kapwa. Mga kapatid, sana dumating ka na sa punto ng buhay mo ngayon na tinanggap mo na talaga ang pananampalataya kay Kristo. Na tinanggap mo na talaga ang Ebanghelyo ni Kristo. Na tinanggap mo na talaga ang pananampalatayang Katoliko. At sana, hindi lang ito angkinin, kundi sana ito rin ay iyong ibahagi. At sana, mabago nito ang ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang matanggap namin sa aming buhay ang pananampalataya sa iyo. At naway ang pananampalatayang ito ang magpabago ng aming buhay araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.